Hello everyone, what's up guys? So guys, meron ako ditong i-repair na magnetic contactor guys na Fuji brand. Ito pala guys, tinanggal ko na pala ito guys sa control panel. Pinalitan na namin ng bago. Ito ano to, single piece pa lang problema nito guys. Yan guys, nilagyan ko ng supply. Ayan o. Yung contact point niya medyo may tama na kaya hindi ko makontak ang ito yung isa guys, so yung slider yan nakalubog na siya. Hindi ko alam kung anong problema niya o sunog na yata ang coil niya, pero ito okay pa ang coil nito guys. Ayan o, sinuplayan ko, isasakso ko sa 220. Ayan o, yan okay pa siya, wala pa siyang, hindi siya nagra-rattle. Yung iba kasi ang trouble nito, nagra-rattle yung pagka ganon yung ano niya, yung spring may inata, hindi na maganda contact. Ay yung ano pala spring niya, hindi na maganda. Yan guys, oh, okay naman yung ano, okay pa naman ang contact nitong dalawa. Yung isa open, yan na siguro ang maganda, lilili lang ko tayo sa mga yung contact para mag-contact siya. Yan guys, 50 amperes pala to na magnetic contactor. Medyo malaki siya kasi malaking motor ang ginagamitan nito namin guys. Shout out sa inyong lahat guys, sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat kung saan mo kayo naroroon. Salamat sa mga nanonood guys. Paki-like, paki-subscribe at hit bell button na rin kung para updated ka sa mga video ko na upload guys. Salamat sa inyong lahat guys. Yan o, bali lilihain ko lang guys nitong ano, ang contact point para magamit. Gagamitin na, gagawa pala ko guys na testingan namin dito ng motor kasi minsan may mga tinatanggal kayo, may mga pinapariwan sa labas namin pala ito, pinapariwan mga motor dito. Mayroong contractor na nagre-review ng mga motor namin dito para matesting ano, minsan bearing lang problema. Gagawa ko dito ng yung simpleng ano lang, start it up lang pag naayos to. Okay pa naman ang nito, yung coil. Minsan kasi ang trouble lang mga ganito, yung mga nagra-rattle, yung gumagano siya. Yun na yung core niya hindi nagsisintro dito sa loob. Hindi ko na binuksan guys kasi dito lang naman ang problema nito. Nung nasa ibang company pa ko dito guys, yung textile company, ito laging ginagawa ko araw-araw kasi ano, yung mayroong jug siya, yung machine, mga brake motor, itong kadalasan ng sisira sa mga textile, lalo na yung mga brake motor kasi nagja-jug sila yung mga ano dito guys, anong liya sa BFD. Wala, sirada din pala to guys, hindi pa dumating yung kapalit niyan. Hindi namin i-repair kasi guys, ganyan lang, lilihain lang contact point yan, tapos i-alay mo na kung nagkukontak, ganun lang naman yan para magamit ulit. Yan, medyo makapal pa naman ang contact point kaso ang problema hindi na siya pantay, kaya pagka gumana yan at energize yung coil niya, yung isa hindi kumukontak. Basic lang naman ang pag-repair nito. Kaso nga pag yung pudpud na talang contact point, ay hindi na ma-repair yan guys. Dati yung pinapasok ang company dati, pinapagawa ang contact point niyan, pilak daw guys ang nilalagay diyan. Ang problema pag ginamit lalo na sa jug, patay sindi yan, nagkukontak-kontak, parang nag-ano siya, nagwi-welding. Yun, di na buwabalik, dumidikit na. Kaya mula noon, yung karton ang binibili ng boss ko dating ganito. Yan. Yung mga ganitong Fuji brand, dali lang itong i-repair, buksan, ganun. Yung slider, nag-repair na rin ako dito guys ng slider, pero medyo ano, daming babaklasin, maraming ano, tatanggalin mo talaga yung auxiliary contact. So basic lang to, yung mga ganito, yung mga Fuji, basta mga Japan na brand na ganito, basic lang to, madali lang gawin. May kalakihan na contact point. Ano to guys, magnetic contactor.
Nakakita pala kung malaki nitong contactor sa mga ano, magnetic contactor nung nagtrabaho ko sa Bakalan. Nakahiwala yung coil niya sa ano, ito kasama na dito sa ano niya, yung package niya talaga. Yung ano, nakahiwala, laki. Yun ako na dito. Pero dito lang sa Pinas. Dito malapit sa amin, pumasok ko dito sa Bakalan. Grabe, ang laking contactor dito. Pero hindi ko na video kasi umalis din ako doon guys. Hindi binigay sa akin yung gusto ko sahod. Yan, dito natanggap ako dito. Kaya yung mga malilit lang naman dito yung mga motor. Yan guys, oh. Ganyan, niliyayin mo lang para mag-contact. Nare-repair naman itong mga ganito. Kaso yung thermal overload dapat ano yan. Okay siya kasi pagka nagka-problema mag-open lang yung thermal overload. Ang guys, medyo ano, madumi, linis-linis lang. Ito natapon na dito kasi ini-scrap na lang dito guys. Kaya naisip ko nung dumating ako dito kasi walang electrician dito sa company. Naisipan ko mag-repair na ito guys para may magamit din. Yan. Balik nito, yan, ipapantay mo lang yung ganyan. Yan, halata mo naman dyan na hindi tuwid o kaya nabaloktot. Pwede namang ituwid kaunti ng longness yan. Papantay-pantay mo lang naman dyan. Yan guys, oh, ang pagbabalik nito mayroong spring sa loob. Ingatan lang para hindi tumalsik ang spring sa loob. Yan, oh, angat-angat lang yan. May spring yun dyan guys. Yan. Ito kabisado ko na kaya ito kaya hindi matatanggal yan. Kunting sikwat-sikwat lang yung spring. Papasok na tong contact point. Basic lang pala pag-repair nito guys. Lalo na sa mga nagtrabaho maintenance sa mga industrial mga plantang ano, may mga motor control. Madali lang tong i-repair. Lalo na pag yan, pwede pa namang liyahin konti. Minsan kasi pag pudpud na yung ano, contact point, yan, wala nang pag-asa yan guys. Kung mayroon ka makakaw yan, pwede mong ilipat. Pero hindi na ma-repair yung mga ganun na contact point na yung pudpud na talaga. Ito may ano pa naman, mayroon pa naman tirang contact point. Kaya saka gagamitin lang ko rin naman dito pang testing ng mga motor to guys. Pag naayos. Yan, naipasok ko na. Tapos babalik ko na siguro itong pinaka contact point niyang isa. Yan, medyo malaki rin na ano to. Contactor kasi nasa ano 50 ampere karamihan itong ginagamit, 35 amperes lang. Smooth pa yung ano, walang karaan, bubong. Talagang maganda yung depan. I-continue dito lang yung contact. Dapat okay lahat siya. Ayan, okay na siya guys. Yung contact na yan. Ayan. Okay na ito. Yan, magagamit ulit. Kasi ito umuugong. Dati nag-rewind ako nito guys sa dati ko pinasukan kasi ano doon 24 volt lang ang supply ng coil nito. Dito wala ko nakakita ng 24 volt dito, 420 degrees at pinasukan ko dati dito ng local lang 424 volt. Kaya yung mga 220 volts na ganito ni-rewind ko 20, inagawa ko 24 volt eh. Yung coil lang naman ito tatanggalin mo, papalitan mo ng coil na para sa yung ginaya ko lang din sa mga 24 volt na contactor. Ayan. Ang gas lang gagamit ulit. Ayan, Fuji. Ito yung ano, ito yun, nakabaon na siya. Din siguro yun, BF dito sa sira din to eh. Nag order na. Salamat kayo sa panonood for watching.